Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. At suporta ng kandidatura ni Pastor Kibuloy sa pagkasenador patuloy na lumalawak. Ayan, intro muna tayo guys. Alright, ito na nga ang suporta ng kandidatura ni Pastor Kibuloy sa pagkasenador. Patuloy na lumalawak. Iba't ibang sektor ng grupo patuloy ang paghahayag ng kanilang suporta sa Kingdom of Jesus Christ leader na si Apollo Kibuloy. At tumatakbo na rin bilang senatorial aspirant na nalalapit na midterm election dito sa Mayo. Ayon sa isang grupo, hindi may tanggi na magandang track record ang butihing pastor kahit hindi pa ito tumatakbo sa politika noon pa man. Alright, panoorin po natin dito sa SMNI. Let's get it on. Sa nalalapit na midterm election sa Mayo. Ayon sa isang grupo, hindi maitatanggi ang magandang track record ng butihing pastor kahit hindi pa ito tumakbo sa politika noon. Si Sheena Torno magbabalita. Hindi pa man nagsisimula ang kampanya para sa midterm elections, ay marami na sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagbigay ng kanilang suporta sa spiritual. Ayan, maraming suporta na kay Pastor Kibuloy sa midterm election niya na sa Mayo. At isama sa balota ang ating pastor. Leader at founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod ito sa pagtakbo ni Pastor Kibuloy sa nalalapit na national at local election sa buwan ng Mayo bilang senador. Matagal nang advocate ng nation building ang butihing pastor na nakasentro sa isang layunin, may angatang imahe, moralidad at kinabukasan ng bansang Pilipinas. Sa National Capital Region o NCR, naimbitahan si Pastor Kibuloy sa isang pagtitipon ng grupong Hugpong Bisaya Association Incorporated sa Barangay San Jose Rodriguez sa lalawigan ng Rizal, Linggo, Enero 19. Ayan, kumakalat na talaga ang pagkasenador ng patuloy na lumalawak si Pastor Kibuloy na. At ito ay ayon sa isang grupo, hindi may tanggi ang magagandang track record nito. Minsan pinabot ng butihing pastor, isa-isang idinatalya ng kanyang representante ang kanyang mga plataporma at plano na makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Kabilang na riyan ang pagsulong nito sa zero corruption, muling pagbuhay sa death penalty laban sa mga Ayan sa death penalty, no? Dapat isulong yan ni Kibuloy. Huli o korap na mga opisyal ng gobyerno. Ay, mga korap para madaming mga death penalty, no? Mga korap. Alright. Bibigyan din ng prioridad ni Pastor Kibuloy na matugunan ang problema sa kahirapan, pagkakaroon ng marami at sustainable na trabaho sa pamamagitan ng turismo, pagkakaroon ng National Superhighway System at ang kanyang kampanya kontra iligal na droga at kriminalidad. Lumawak na nga. Ayan, parang si Duterte rin, no? Kontra droga, no? Ito ay isang plataforma ni ating Pastor Kibuloy, pagkasenador. Patuloy na lumalawak. Mga nagpahayag ng suporta kay Pastor Kibuloy mula sa iba't ibang sektor. Kaya ang mga nabanggit na mga plataporma at plano raw para sa bansa ang naging dahilan kung bakit patuloy siyang hinahangaan ng mga Pilipino. Sabi nga ng grupong Hugpong Bisaya Association Incorporated, si Pastor Kibuloy ang halimbawa ng isang lider na may malasakit sa kanyang kapwa dahil sa mga nabigyan ito ng tulong na walang hinihinging kapalit. Pagmamahal ito sa bayan bilang siya raw ang isa sa mga tumitindig laban sa mga kalaban ng Estado o ang mga komunista. Naniniwala po kami na isa sa mga dapat naming ihalal ay ang katulad ni Pastor Kibuloy. Naniniwala po kami na siya po ay isang instrumento para matupad ang aming hinahangad na Ayan, suporta ng kandidatura ni Pastor Kibuloy pagkasenador ay lumalawak na. At maraming salamat sa inyong lahat. po ang corruption sa ating gobyerno. Sa tingin ko parang isang sasakyan lang po yan. Kung isang brand new na sasakyan ang gagamitin natin, ito ay magbibigay ng tama at sapat na serbisyo. Which is the same also with our politicians. Dahil naniniwala po ako kung sila ay tatakbo para itaguyod ang kanilang mga personal na pinaglalaban, ito po ay sa tingin ko magagawa ng mga bagong mukha sa politika. Sawan raw ang mga Pilipino sa mga lider, wala namang magandang nagawa o inatupag sa bansa kundi ang kanilang personal na interes lamang. Totoo po yan, dapat na po talaga halos mga bago na ang dapat na naupo. Nagsasawa na po tayo sa paulit. Oo, dapat mga bago na, no? Mga daming korap, no? Lalo sa gobyerno.
ulit na lang na namumuno dyan sa Kongreso, sa Senado, pamipamilya na lang, sila na lang yung nakaupo. At wala naman nangyayari, wala naman pagbabagong inihatid. Kaya kinakailangan po talaga ng sambayang Pilipino ngayon. Maraming nakurap, no? Dito sa mga DepEd at PhilHealth at marami pa. At tumataas na rin ang bilihin, dapat palitan na. Na maghanap ng bagong mukha, ng bagong leader na may paninindigan at meron ng track record, hindi lamang sa korupsyon, kundi sa track record sa pagsasaayos sa komunidad na kanyang ginagalawan. Hinikayat nga ng grupong Hugpong Bisaya Association Incorporated ang mga kababayan na magkaisa sa paghahanap ng maayos na leader na mamumuno sa bansa. Totoo po yun, hindi po may tatanggi na talagang ang Pilipinas po ay napakayamang bansa. Subalit dahil nga po sa hindi maayos na pamumuno ng ating mga nakaluklok na leader, ay nararapat lamang po talaga na... Oo, dapat palitan na yung mga naluklok na leader, hindi pala leader, no? Ang lahat ng Pilipino ay magkaisa na ngayon maghanap ng leader na talagang tatayo at talagang may track record na dyan sa pag-serbisyo sa ating pamayanan sa buong bansa. At yan po ay isa po sa nakita rin po natin sa ating pastor na tumatakbong senador ngayon. Solely nagpaabot ng mensahe ang naturang grupo kay Pastor Kibuloy, lalo na sa nararanasan nitong political persecution sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Well, magpakatatag po yung pastor dahil marami pong umaasa at naniniwala po sa inyo at sana ay isa ka sa mapagbigyan ng ating mga kababayan Pilipino na maupo para po sa pagbabago ng ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung Alright guys, ayan ang plataforma ni Apollo Kibuloy, no? At isusulong niya ang death penalty, mga corruption at mga droga. Alright, don't forget to subscribe this channel, Rob Trip, and boto natin yan, si Apollo Kibuloy. And peace out sa inyong lahat.